we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Buong puwersang nakatutok ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa Barangay and SK Elections 2023. Makakasama natin live si Denise Abante sa Lipas City at si Paul Hernandez sa Batangas City. Naging emosyonal ang ilang botante sa Batangas City sa kanilang pagboto ngayong barangay and SK elections. Samantala, naranasan ang mahabang pila ng mga botante sa iba't ibang polling center sa lungsod. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, 5 taon kasi yung hinintay ng maraming botante bago nagkaroon muli ng barangay and SK elections. Kaya naman, hindi napigilan ng ilan na maging emosyonal o tumuling luha pagkatapos nilang bumoto. Sinuri ng Electoral Board ang mga election paraphernalia sa harap mismo ng poll watcher. Eksakto alas 7 ng umaga, sinimulan ang botohan sa Batangas City Integrated High School. Emosyonal ang senior citizen na si Dolores dahil makalipas ang 5 taon, nakaboto siyang muli sa barangay elections. Sadya po, talagang pinangarap ko to. Ako po emotional. Kaya po ako excited na makauna sa kanila. Makailang beses daw inikot ni Dina ang eskwelahan bago pa niya nakita ang presintong pagbobotohan. Ininda rin niya ang mahabang pila. Dahil may pila pa, kaya po kung nag-aga, may trabaho pa po. Hindi ko po sure kung makakatapos. Hindi lang po talaga kaya ng lahat ay, syempre po, ang lahat naman po'y gusto ay makaboto din agad, kaya lang hindi rin naman po namin kayang pagsabay-sabay yung talaga. Mas dagsa naman ang mga botante sa Santa Rita Elementary School. Itinuturing na pinakamalaking barangay sa lungsod ang Santa Rita Karsada na may humigit kumulang 11,000 rehistradong botante. Maraming senior citizen at PWD na pumila para bumoto. At kahit hirap sa paglalakad, matyaga pa rin naghintay. Para nga sa magkaroon ng pagbabago ang aming nayon. Yan ang katungkulan ng mga Pilipino, bawat isa sa atin. Aminado ang COMELEC, hindi pulido ang naging barangay and SK elections. Hindi pwede. This is the biggest in Calabarzon, Batangas City, 105 barangays. May 227,000 registered voters sa lungsod. Inaasahan ng komisyon na magiging malaki ang voters turnout ngayong eleksyon. Ivy, eksakto alas 3 ng hapon kanina, nagsarado na yung mga polling precincts dito. No? Sa ngayon, ongoing yung isinasagawang pagbibilang o canvassing ng mga boto dito sa Barangay Santa Rita, Karsada, kung saan tayo nagla-live sa ngayon. Ito yung itinuturing ng COMELEC ng may pinakamaraming kandidato. No? Sa katunayan, 7 yung nag-aagawan sa pwesto sa pagka-barangay chairman, 43 sa barangay Kagawad at 5 naman sa SK chairman at 30 sa SK Kagawad. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Maagang dumagsa ang mga botante sa iba't ibang polling precincts sa Lipas City, Batangas. Ipinuwesto naman ang Voters Assistance Desk sa harap ng mga paaralan upang alalayan ang mga botante. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, walang sinayang na oras ang ilang mga Lipeño para makaboto gaya na lamang ng ilang PWD, senior citizen at mga kabataan na maaga pa lamang ay pumila na para sa Barangay and SK Elections 2023. Alas 7 pa lamang daw ng umaga nagtungo na sa Tambo Elementary School ang 67 anyos na si Mang Hector para bumoto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong araw. Bagamat hirap siya sa paglalakad, pinilit pa rin niyang magtungo sa paaralan para iboto ang kanyang napiling kandidato. Ayon kay Mang Hector, anuman daw ang kalabasan ng resulta ng eleksyon, maluwag daw niya itong tatanggapin. Kailangan namin para makapagkaisa. Sana makatapos ang matiwasay. Bahala na sila. Ganyan din naman niya. Kahit anong gawin.
Samantala, naabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang 58 anyos na si Aling Jovi na nagsusulat ng ilang mga numero sa kanyang daladalang notebook. Mga cluster at precinct number ito ng kanyang mga kaanak at kapitbahay para madali nilang mahanap ang kanilang presinto. Pag mahirap hanapin, disperas pa lang ng buto hapon, nandito na ako. Pag nakapaskil na sa mga room yung present number at saka yung mga pangalan, hinahanap ko na yun sa aking angkan para pagpunta nila kinabukasan, diretso na sila sa room. Pati number nila sa pagboto, alam na nila. Bahagya namang bumuhos ang ulan sa Barangay Inusuluban, Marawi kaya ang ilan sa mga botante sumilong muna at kanya-kanyang hanap ng mga polling precincts nila. Ayon sa Commission on Elections sa Lipa City, nahihirapan daw ang mga botante sa paghahanap ng kanilang clustered precincts at precinct number, kaya naglagay na sila ng mga voter assistance help desk sa 68 polling center sa lungsod para umalalay sa mga botante. We communicate with our DepEd officials na rin. Sila na rin yung nagbabato sa atin ng pangalan ng mga hindi makita. So most of the time naman, we give them the correct precinct number of our voters. Other than that, naibigay natin bakit wala sa listahan. Minsan naglipat na ng ibang bayan o kaya may record pa sa ibang bayan. Nasa 235,112 ang bilang ng mga rehistradong botante sa Lipa City na may pinakamalaking bilang sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa COMELEC, umaasa ang COMELEC na magiging matiwasay ang sitwasyon sa lugar hanggang sa pagtatapos ng bilangan. Sa mga oras na ito ay nagsisimula na ang pagbibilang ng mga boto sa ilang mga clustered precincts dito sa Tambo Elementary School at inaasahang maya-maya lamang ay makapagbibigay na sila ng kanilang mga balota sa COMELEC Lipa City. May dagdag ko din lamang nga sa naging pag-ikot natin kanina ay wala naman tayong nakitang aberya sa eleksyon at ayon nga sa PNP Lipa City ay generally peaceful naman ang halalan. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Ininda ng mga botanteng senior citizen at PWD sa Quezon National High School sa Lucena City ang mahabang pila para makaboto. Ilang botante rin ang nahirapang hanapin ang kanilang mga voting precinct. Narito ang report ni Hazel Alviar. Alas 7:30 ng umaga nang magtungo sa Quezon National High School si Nanay Wileta. Kahit hirap na sa paglalakad ay pinilit pa rin daw niyang makaboto para hindi mabura ang kanyang pangalan sa listahan ng COMELEC. Halimbawa, umabsin ako ng isang botohan. Mahirap kumuha ng registro ay ako matanda na. Mahigit isang oras naman ang binuno ng 73 anyos na si Nanay Violeta bago makaboto. Hindi raw niya agad nakita ang kanyang voting precinct dahil nahirapan siyang hanapin ito at idagdag pa ang pagdagsa ng ibang mga botante. Naku, Diyos ko, ang daming tumulong sa akin dahil ang dami-daming tao. Alam mo na mga edad ko, kaya tinulungan na lang ako. Kaya nakita nila. Akala ko nga makakauwi ako na hindi ako nakakaboto Kumpulan sa Voters Assistance Desk ang mga botanteng hindi alam kung saan ang kanilang voting precincts. Ayon sa Department of Education Supervisor Official, aabot sa 20,000 ang rehistradong botante sa Quezon National High School mula sa Barangay Ibabang Iyam, Lucena City, Quezon at may 50 clustered precincts. Agad naman daw natugunan ang problema ng mga botanteng naghahanap ng kanilang presinto. Kapag hindi nila alam ang kanilang pupuntahan, nagtatanong sila. At mayroon din tayong mga personnel na naka-standby pag tinatanong nila kung saan yung isang lugar, halimbawa Gabaldon Building, may sumasagot sa kanila. Katulad ng ilang mga botante, nahirapan ding hanapin ni Romar kung saang classroom siya buboto. Pero malaking tulong raw ang Voters Assistance Desk dahil kaagad niya itong nahanap. Mahalaga raw ang kanyang boto, lalo at matagal na niya itong hinintay. At kasi yan din naman ang kagandahan pag may barangay captain na mamumuno, magiging maayos yung lugar nyo. Kaya hindi ko na rin pinalampas itong botohan na to. Sa labas ng paaralan, may ilang miyembro ng pulisyang nakabantay para matiyak ang seguridad sa lugar. Sa kabuuan, naging matiwasay ang barangay at SK election sa Quezon National High School. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sugatan sa aksidente ang 4 na guro na naghatid ng election paraphernalia sa isang sitio sa Bawan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 4 na guro matapos tumagilid ang sinasakyang barangay patrol car sa kalsadang sakop ng Barangay Loklok, Bawan, Batangas pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang driver nito habang binabagtas ang palusong na bahagi ng kalsada. Ayon sa pulisya,
Pauwi na sana sa kani-kanyang barangay sa Bawan ang 4 na gurong nagdala ng mga election paraphernalia sa barangay Luklok nang mangyari ang aksidente. Along the way, pababa sila, nawalan ng preno yung multicab na sinasakyan nila. Good enough naman na hindi siya ganun kabilis. Kaya nung iginilid nung driver para maisalba, tumagilid lang. Kaya nagkaroon ng contusions yung ating mga teachers. Agad din daw na pinauwi ang mga guro matapos ang ilang examination na ginawa sa kanila. Ayon sa pulisyan, naialis na rin sa lugar na pinangyarihan ang tumagilid na multicab. Tingin ko dahan-dahan din tumagilid yun, hindi talaga bigla. Kasi kung medyo mabilis yun, paggilid niya at medyo baka na-disgrasya talaga ng aming mga teachers. Pag kayo po ay pupunta sa Luklok, medyo ang atin pong terrain kung hindi niyo kilala, huwag po kayo magmabilis ng takbo. At lagi din po natin isagawa ang tinatawag nating low baggage. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga sugatang biktima maging ang driver ng multicab. Denise Abate, Balitang Southern Tagalog. Hindi rin ipinagkait sa mga person deprived of liberty o PDL sa BJMP Imo City ang kanilang karapatang bumoto. Abot sa mahigit 100 PDL mula sa male dorm, habang 12 naman sa female dorm ang nakaboto. Hindi katulad sa mga regular na polling centers, mas maagang pumila ang mga PDL para bumoto sa itinalagang voting center sa loob ng jail facility. 6:45 ng umaga na magsimulang bumoto ang mga ito. Mayroon ding mga nakatalagang poll clerks at watchers. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 31,000 ang mga PDL sa buong bansa na nabigyan ng pagkakataong makaboto ayon sa BJMP. Aabot sa mahigit 9,600 na mga miyembro ng Philippine National Police Calabarzon ang idineploy sa iba't ibang lugar sa rehiyon upang matiyak ang kaayusan sa ginanap na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong araw, October 30. Nasa 678 ding mga security personnel mula sa iba't ibang ahensya ang ipinwesto sa mga voting precincts sa buong rehiyon. Samantala, 3 individual naman ang naaresto ng pulisya dahil sa paglabag sa liquor ban. Ipinatupad ang liquor ban simula noong October 29 at tatagal hanggang ngayong araw alinsunod sa COMELEC Resolution No. 10924. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Wala ng buhay nang matagpuan ang katawan ng 25 anyos na lalaking si Ronnie Balonzo, residente ng Barangay Pantay, Calacas City, Batangas, matapos umanong mahulog sa pababang bahagi ng ilog na sakop ng kaparehong barangay. Ayon sa mga rumespondeng otoridad, tatawid sana ng ilog ang nangahoy na biktima nang bigla siyang madula sa isang bahagi ng daraanan. May 3 oras din umanong hinanap ang biktima dahil nahirapan ang mga rescuer na matagpuan ito. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy ng biktima. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nahirapan po kasi malalim eh. At napunta daw po siya dun sa may medyo parang may kuweba dun sa ilog. Buti naman po at na-surface search po. Ayun, naiahon po natin yung victim. Nabisto ang isang lalaki na nagbebenta at nagkakatay ng aso sa Padre Garcia, Batangas. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nabulilyaso ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Batangas at ng Animal Kingdom Foundation ang umunoy pagbebenta ng dog meat ng isang Jonathan Makalalad sa Barangay Kilo-Kilo, Padre Garcia, Batangas. Naaktuhan pa ng operatiba ang pagkakatay sa isang aso na kung hindi umano pambenta ay gagawing pulutan. Nasagip ang 3 pang aso na nakatakda rin umano sa ng katayin. Kasi yung information na aming na-receive ay pinalalaki niya yun para katayin later. So, hindi dinay niya yon. Sabi niya, alaga daw niya yung mga aso. But paano ka naman mag-aalaga tapos nagangatay ka ng aso, di ba? Ilang linggong nag-surveillance ang grupo sa lugar hanggang sa makakuha na ng tiyempo ang operatiba. Doon na naaresto ang sospek. Karamihan daw sa mga parokyano ng sospek ay malalapit lang din sa kanilang lugar. Sabi naman niya, ito ay nagbebenta siya kasi
ito source of livelihood niya, na yun lang sabi niya sa amin. According sa information natin is matagal na itong nagbebenta. Lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao ang pagkain ng dog meat, lalo pa kung may virus na rabies ang aso. Sinisika pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Hinarang umano ng ilang poll watchers ang pagdadala ng kodigo ng ilang botante sa loob ng voting precinct. Samantala, binavalidate na ng COMELEC ang ilang sumbong kaugnay sa umano'y vote buying sa ilang polling precincts. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Pumunta sa command center ng COMELEC Batangas City ang concerned citizen at botanteng si Mario para isumbong ang naranasan ng ilang botante sa kanilang barangay. Ito'y dahil umano sa pagbabawal ng ilang nagbabantay roon ng pagdadala ng kodigo sa loob ng presinto. Gabay lang naman daw ito ng mga botante. Hindi payagan na may dalang balota. Yun po sir ng mga nakaakto sa loob. Bukod dyan, hinahanapan pa raw ng ID ang ilang botante kahit pa nasa master list na ang mga pangalan ng mga ito. Hinaharang nila at hindi, kailangan daw may ID. Hindi daw nila kilala. Kaya kami nandito ngayon para sila itulungan. Sabi ng COMELEC, pinapayagan ang pagdadala ng kodigo sa loob. Hindi rin daw dapat harangin ang mga registered voters sa pagboto. May koordinasyon na rin daw sila sa DepEd na bumuo na rin ng Election Task Force. Hindi pwede po yun. Basta nasa listahan, kaya doubtful ka sa identity, i-minutes mo. Do not require that ID, is not required for identity. Tinitingnan ko lahat ng messages nila at kagad po namang na-address yung concerns. Kaya nga po yung nabanggit ninyo na ilang mga problema, na-address na rin po kaagad. Batid ng COMELEC ang mga ulat ng vote buying sa iba't ibang barangay. Bagay na iba-validate nila sa kadadalhin sa COMELEC head office. Substantiate the claim and get the evidence kung meron ka nakitang actual in the presence of the police officer. Manalo, you'll be disqualified. And that's a ground for perpetual disqualification. Samantala, buong puwersa ang Batangas PNP sa pagantabay sa BSKE. Mahigit 2,100 ang nakadeploy sa lalawigan, bukod pa ang tropa ng AFP at PCG. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 11 volcanic tremors ang naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal base sa 24 oras na monitoring ng ahensya. Tumagal ang mga nasabing tremor ng 2 hanggang 3 minuto. Umabot naman sa 7,084 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan na may 900 metro ang taas at napadpad sa direksyon ng Timog Kanluran. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan ayon sa PHIVOLCS. Kaya naman ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa Daang Castilla Fissures. Hindi rin pinapahintulutan ang paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng bulkan. Pinag-iingat din ng otoridad ang publiko sa posibleng biglaang pagputok ng steam of phreatic explosions, volcanic earthquakes at maninipis na ashfall. Inanunsyo ng Philippine National Railways na simula bukas, October 31, magkakaroon ng 2 bagong flag stops sa Laguna at Quezon ng PNR para sa Undas 2023 kung saan pwedeng sumakay at bumaba ang mga pasaherong pupunta malapit sa mga sementeryo. Ayon sa pamunuan ng PNR, ang nasabing flag stop ay sa Santa Ana sa pagitan ng San Pablo City, Laguna at Chaong, Quezon, habang ang isa naman ay sa Candelaria Crossing sa pagitan ng Chaong at Candelaria, Quezon. Tatagal ang mga nasabing flag stop hanggang sa November 2. Ibig sabihin, magbababa at magsasakay ito ng mga pasahero hanggang sa November 2 lamang. Tiniyak naman ng PNR na regular at normal ang biyahe ng mga tren nito ngayong Undas. Sa pagdiriwang ngayong Oktubre ng National Tamaraw Month, ibinahagi ng DNR ang mga larawan ng mga tamaraw sa Mount Iglit Baco National Park sa Mindoro na itinuturing na protected area at ASEAN Heritage Park. Ang tamaraw na may scientific name na Bubalus mindorensis ay kilalang endemic o dito lamang sa bansa matatagpuan. Critically endangered na rin o nanganganib ng maubos ang bilang ng mga ito. Ilang dekada na ang nakararaan, may halos 10,000 dami ng tamaraw ang naninirahan sa kagubatan ng Mindoro. Pero bumaba na sa 500 ang bilang nila sa paglaon ng taon. Ilan sa mga dahilan ng pagkaubos ng lahi ng tamaraw ang pagkakalbo ng kagubatan, pangangaso at pagde-develop ng mga natural land. Kaya ang DNR patuloy sa paghimok sa taong bayan na palaganapin ang mga aktibidad sa conservation ng mga ito.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magkakaroon ng dagdag singil sa toll ng South Luzon Expressway o SLEX simula sa November 3. Ito ay matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang petition for approval o periodic toll rate adjustment ng SLEX para sa taong 2012 at 2014. Sa inilabas na pahayag ng SLEX, magkakaroon ng karagdagang singil na 10 piso para sa mga motoristang bumibiyahe mula Alabang patungong Calamba City para sa Class 1, 20 pesos naman para sa Class 2 at 30 pesos para sa Class 3. Samantala, ang mga bumibiyahe naman mula Calamba City hanggang Santo Tomas City, Batangas, magbabayad ng karagdagang 4 na piso para sa Class 1, 6 na piso para sa Class 2 at 8 piso para sa Class 3. Umabot sa mahigit 50,000 ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa Batangas Port nitong weekend ayon sa PPA Batangas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kasama ang pamilya, segundo lang ang itinagal ni Rocky sa ticketing area ng Batangas Port para makakuha ng ticket pa Romblon-Romblon. Pinlan ko talaga siya na umalis ngayon kasi election. So alam ko na bago mag-election, mas maraming tao. Bumoto naman muna si Romelson sa kanila sa Calamba City, Laguna bago pa ang nakatakdang bakasyon sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Kami po ay medyo kasi kailangan po rin mag-risk ang misis ko. Kasi po ganito siya po teacher po, lagi ng puro trabaho na laang. Hindi gaya ng mga nakaraang araw kung saan apaw ang pasahero at siksikan sa pantalan, walang mahabang pila sa labas hanggang sa departure area. Ganito rin ang inaasahan ng pamunuan ng Batangas Port dahil nagsipag-uwian na ang mga bakasyonista mula pa nung Biyernes. Pumalo sa 50,000 ang dumaan sa Batangas Port hanggang kahapon. Pababa na yan. Ang ina-expect bukas baka may isa pang bugso. For the undas na. Mabusisi pa rin ang inspeksyon sa baggage counter at activated pa rin ang help desk na umaalalay sa mga biyahero. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, unti-unting lumalapit sa bansa ang low pressure area sa loob ng PAR ayon sa Pag-asa. Naritong report. Unti-unting lumalapit ang low pressure area sa silangang bahagi ng bansa, kasabay ang muling pag-iral ng shear line. Huling namataan ng LPA sa layong 860 kilometers, silangan ng Visayas. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo, pero posibleng lumapit palalo o tumawid yan sa Eastern Visayas o Southern Luzon. Posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw kaya patuloy rin nating tututukan. Muli namang nakakaapekto sa bansa ang shear line habang patuloy ang pag-iral ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa at Calabarzon, gaya ng Mindoro Provinces at Palawan. May malalakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa Laguna, Quezon at Romblon. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa pero bahagyang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Wagi ang GRU Heavy Bombers sa mahigpit na tapatan kontra Arellano Chiefs sa score na 79-74 si NCAA Season 99 Men's Basketball kahapon. Naging dikit ang bakbakan ng dalawang koponan na halos nagpapalitan lamang ng puntos simula pa lamang ng laro. Nagtapos ang third quarter na may tablang score ang parehong grupo. Susi naman sa pagkapanalo ang back-to-back triples ng team captain na si Ray De La Rosa. Sa naging harapan naman ng San Beda Red Lions at San Sebastian College, nasungkit ng San Sebastian Golden Stags ang pagkapanalo sa score na 75-67. Sa simula ng laro, nakuha ng Golden Stags ang unang ilang puntos pero nakahabol at nagkaroon na lamang ng palitan ng puntos ang dalawang koponan. Nagsimulang makuha ng Golden Stags ang malaking kalamangan sa huling segundo ng second quarter. Nagpalit ng Red Lions ang kalamangan pero di tumigil ang Golden Stags at nakuha pa rin ang pagkapanalo. At sa tapatang Benil Blazers laban sa Perpetual Altas, wagi ang Benil Blazers sa score na 77-73.
Cemetery. Nagtapos ang first half ng may 10 puntos na kalamangan ang Benil Blazers kontra Altas. Hanggang sa huling quarter ng laro na panatili ng Benil Blazers ang malaking lamang. Sunod-sunod naman ang bigay na puntos ng Perpetual Altas sa huling 1 minuto ng laro. Di naman ito naging sapat at nakuha pa rin ng Blazers ang pagkapanalo. Sunod na pinuntahan ng ilang bumoto ang sementeryo para maagang mabisita ang puntod ng mga yumaong kaanak. Sa Roman Catholic Cemetery sa Batangas City, pinapayagan pang makapasok ang mga sasakyan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Itinayo na kagabi ang mga tent sa palibot ng Plaza Mabini sa Batangas City. Dito po pwesto ang mga tindera ng bulaklak para sa undas. Pero 2 araw bago ang November 1, pamilya na ang dumadalaw sa puntod ng kanilang mga yumao. Hindi na sinunod ni Efren ang tradisyon na araw ng pagpunta sa sementeryo. Kasi pag mismong yung ating traditional na undras ay mula doon sa hilltop hanggang dito sa sarado yan, di maglalakad ka. Nasa labas na rin lang pagkatapos bumoto. Binisita na ni Nelda ang puntod ng mga kaanak na yumao sa Roman Catholic Cemetery. Mas inisip namin mas luwag pa. Dahil kung November 1 kami pupunta, mas maraming dadalo, mas masikip. Pero ang inaasahang dami na magpapalinis sana sa puntod, hindi naramdaman ni Dondon. Ay mahina po yan sir, di katulad ng mga nagdaang tao dahil botohan nga yung mga tao halos napapunta sa botohan. Pinapayagan pa sa loob ng Roman Catholic Cemetery ang mga sasakyan, pero pagsapit ng auno, sa labas na lahat yan. May fire truck ang BFP sa loob para mabilis silang makaresponde sa anumang uri ng sakuna. Depende po yan sa magiging instruction po sa amin ng higher office. So kung halimbawa sabihin po nila sa amin na 24 oras, mag-24 oras po. Bukas, October 31 at sa November 1, inaasahan ng mas maraming magsisibisita sa mga sementeryo. Hanggang November 2 naka-activate ang Oplan Kaluluwa ng BFP. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inilunsad na ang Carolina Garden Museum sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Pinangunahan niya ng founder nitong si Carolina G. Jimenez. Present din sa event ang kanyang asawa, si former GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez at kanilang mga anak na sina Butch at GMA Board Member Joel Jimenez. Naroon din si Florencia Gozon Tariela. Ayon kay Carolina, nais niyang malaman ng marami ang kahalagahan at iba't ibang gamit ng kawayan sa pamamagitan ng kanyang interactive museum. Nagkaroon din ng presentasyon ng The Bamboo Organ. Partner, mga kapuso, tapos na nga ang botohan para sa BSKE 2023 at I'm sure sa mga oras na ito, simula na po ang bilangan. Nawa ay maging generally peaceful ang BSKE 2023 at sana maluklok po sa pwesto ang talagang may puso para sa paglilingkod. At partner, wag din natin kakalimutan na habang tayo ay busy ngayon sa barangay and SK elections, meron pong LPA na nagbabantang lumapit sa Philippine Area of Responsibility. At kasama rin itong nagpapaulan naman ang localized thunderstorms. Kaya po, lalo na't papalapit ang undas, bukas ay Bisperas, October 31, November 1 po, dineklarang holiday. Tayo po ay karamihan sa ating mga kapuso ay pupunta sa mga sementeryo. Magdala na po tayo ng payong at pananggalang sa ulan. Kung uminit man, mahalaga meron din tayong pananggalang sa init. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 56 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.